Ito yung sunod. Nako, mga kababayan. So, ito na. Ano na naman yan, Kent? Nako, mga kababayan. Ang sunod po nating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Sara. Nako. Kasi, mga kababayan, ganito po Si Sara Duterte po ngayon ay nanawagan. Nanawagan po si Sara, mga kababayan, na itigil daw muna ceasefire. Tigil daw muna ang bangayan, girian, at pamumulitika. Itigil daw muna ang rally, ang pagsigaw ng accountability and transparency. So, ngayon, mga kababayan, eto na. Bakit kaya? Sige, pakinggan natin mga kababayan. Ako, ito ba, dahil ba dito, mga kababayan, nanawagan si Sara na itigil? Dahil ba lalabas na naman si Zulaika? Bakit ganun? Bakit nanawagang itigil muna? Ano to? Sige, pakinggan natin mga kababayan. Do you want to see your house or any other place through satellites outside the Earth? That means if there is... Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na itigil na ang pamumulitika. Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability. So, itanong ko lang po, mga kababayan, bakit po si Sara ang nagsabing itigil? Di ba kampo niya yung laging sumisigaw? Di ba kampo nila yung laging sumisigaw ng accountability at transparency? Di ba? Mga kababayan, tanong ko lang, bakit po ang pamahalaan ang patigilin? Minsan wala naman tayong narinig na si PBBM nakipag-rally. Narinig natin si BBM pumunta ng Canada, naghahanap na naman ng investment. Ang administrasyong Marcos naghahanda para sa malakas na bagyo. Si Sara saan? Ma'am Solita Estrada, maraming salamat po. So, ang tanong ngayon, bakit pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at panawagan nila na transparency at accountability. Pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Sino ba yung nanawagan ng transparency and accountability? Di ba INC lang naman? Bakit? Bakit ipapatigil, Sara, ang accountability and transparency? Bakit? Kasi inumpisahan ng kalkalin yung impeachment mo? Bakit, Sara? Bakit ipapatigil? Sa kalagitnaan ng nakawan, sa kalagitnaan ng korupsyon, ipapatigil mo? Bakit? Takot kang mabisto? Ano, Sara? Kasi bakit nauubos yung alipuris mo? Ganon ba yon? Bakit ipapatigil? Para saan? Mga kababayan, bakit sa pamahalaan ka pananawagan? Ba't hindi mo sabihan yung mga alipuris mo? Bakit naubos na kayo? Dahil sa panawagan yung accountability at transparency, halos lahat ng alipuris mo ang na-accountability. At halos lahat ng alipuris mo ang na-transparency. Ano ba? Bakit? Ang kapal ng mukha na nawagan ay patigil, sila lang may yung siging will ka? Mga kababayan, paki-comment. Hindi naman kami bulag. Hindi naman kami bungol. Hindi naman kami tanga na parang DDS. Mga bobo, mga pangit, mga inutil, mga hampas lupa, mga mahihirap, walang pera. Di ba kayo yung laging sigaw? Ang maleta-maleta. Di ba kayo yung sabi lagi na, ilabas nyo na, ikulong nyo na. Bakit ipapatigil mo? Kasi nauubos kayo? Ganun ba yun? Yung mga DDS na dugyot, yung hindi na halos naliligo, basta makarali lang. Tapos ayaw magsitrabaho. Kasi daw, noong pandemic, may ayuda, ngayon daw, wala. Kapal mo kayo, magtrabaho kayo, uy. Di ba? Kita nyo, panawagan na ipatigil ang transparency and accountability. Bakit, Sara? Natatakot ka na matamaan ka sa transparency and accountability?
Kasi kinakalkal na yung mga kasinungalingan mo na yung tinatago mong pagnanakaw mo sa confidential fund. Ito lang mga kababayan. Bigyan ko kayo ng example sa confidential fund ni Sara. Sa mga hindi nakakagets, lalong-lalo na yung mga DDS dyan nanonood dyan, ganito yan. Ang confidential fund, walang masama dyan kung gamitin sa tama. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, simula nung naging mayor si Sara ng Davao, ang kanyang confidential fund ay nag-umpisa lamang sa 200 million. Umakyat ito sa 400 million. Hanggang sa sunod-sunod na bawat taon, 400 million, 600 million, 500 million, hanggang sa naging vice president, billion ang confidential fund niya. Ngayon, ang tanong, para saan ba gamitin ang confidential fund? Una, kapag kamay sakuna na hindi kayang punduhan ng gobyerno or naubusan na ng supply, pwede kang kumuha sa confidential fund. Ang tanong, sa Davao City po ba, dinilubyo ba sila? Naubusan po ba ng budget ang gobyerno ng Davao? Wala. Saan niya ginamit yung confidential fund niya? Pangalawa, security threat. Halimbawa, may pumasok ngayon na terrorist, ginira ang Davao. Pwede mong gamitin ang confidential fund. Ang tanong, ginira ba ang Davao? Noy, nabalitaan ba kayo na sa Davao may gera? Wala rin. Ang tanong ngayon, saan niya ginamit ang confidential fund? Ikatlong taon bilang mayor, another 400 million confidential fund. Ang confidential fund, una, sakuna, hindi kayang suplayan ng gobyerno, security threat o merong terorista. Pang-apat, gera. Gera. Halimbawa, ginera tayo ng China. Pwede mong gamitin yung security fund, yung confidential fund. Ang tanong, ginera po ba tayo? Ginera po ba tayo? Wala rin. So saan napunta ang confidential fund ni Sara mula nung mayor siya hanggang sa naging vice president siya ngayon? Ngayon, sabihin ninyo mga DDS, saan napunta yun? Una, ang confidential fund ginagamit sa gera, dilubyo, threat, at kaguluhan. Sa Davao ba may dilubyo, may gera, may kaguluhan, may terorista? Huwag niyang sabihin na ginamit niya sa Marawi. Hindi naman siya mayor ng Marawi. Sa Marawi lang naman ginera ng ISIS, di ba? Ang tanong ngayon, so ang confidential fund ba, pagka merong kang pondo sa taon na to na walang gerang nangyari, saan mo yun gagamitin? Ganito po, explain ko sa inyo mga kababayan. Ako po kasi dumaan din po ako pagka-SK ng barangay Ganito po yan. Una, ang confidential fund, parang calamity fund lang yan. Halimbawa, ang calamity fund mo sa barangay, 100,000 para sa may darating na bagyo, lindol, sunog, baha. Gamitin mo yung calamity fund. Ngayon, paano kung sa loob ng isang taon walang lindol, walang bagyo, walang sunog, walang baha? Saan mapupunta yung calamity fund? Ibabalik mo yun. Ngayon, pag ichinek ng barangay secretary at treasurer na okay ang pera, intact ang pera, gagamitin yun sa sunod na taon. Ngayon, bakit kay Sara Duterte, wala namang gera, wala namang dilubyo, wala namang lindol, wala namang baha ng maraming patay? Bakit every year iba-ibang presyo? Bakit kada taon nag-iba, nadagdag ng nadagdag ng nadagdag, hanggang sa naging vice president siya, nadagdag ng nadagdag ng nadagdag? Wala namang dilubyo sa kanila. Bakit may gera ba sa Davao every year? Pinasok ba sila ng terorista? Nilindol ba sila doon ng 12 magnitude? Nagkaroon ba ng pandemic sa lugar nila? Para gamitan mo ng daan-daang milyong confidential fund tapos every year iba-ibang price? Asan yung una? Unang taon, asaan? Kasi pag pangalawang taon, another ihigi na naman
Pag pangatlong taon, another hingi na naman. Oh, ang tanong ngayon, nasaan napunta lahat yun, Inday? Yan ang tanong ng taong bayan, saan mo dinala? Di ba? Saan mo dinala? Oh, ngayon mga DDS, tanungin ko kayo, saan dinala ni Sarah? Ang confidential fund, ginagamit lang yan sa mga security threat, gera, terorista, at sakuna. Yung hindi na kayang supplyan ng gobyerno. Ni minsan hindi nauubusan ng pera ang gobyerno. Bakit si Sarah every year iba-iba presyo ng confidential fund? Padagdag ng padagdag. Wala namang nangyaring gulo at sakuna sa kanilang lalawigan. Ngayon mga DDS, pakisagot, saan nyo napunta? Sa tanong na yan, na hindi masagot ni Sarah, makakasuhan ba siya? Ay, oo po. 100% po. Makakasuhan po siya. Bakit? Hindi niya masabi kung saan dyan nidala pera ng bayan yan eh. Diba? Pera ng bayan yan. Saan mo dinala? Hindi mo masabi. Ngayon, mag-imbento ka ng pangalan para makakuha ka ng another budget next year, magagawa kayo ng peking resebo. 15 million binigay sa military. Ang military umamin. Anong sabi? Wala po kaming natanggap na ganyan. Di ba? Gagawa ka ng peking pangalan, Mary Grace Piatos. Tumanggap ng 100 million. Saan yung gamitin ni Mary Grace Piatos? Wala rin, walang may pakita. Gumawa ka ng peking pangalan. Realme 8. Cellphone yan eh. Gagawa ka ng panibagong peking pangalan. Pati si Marian Rivera at si Chel Jokno, nagamit mo pa. Tapos gagawa ka pa ng pangalan, Dudong Bungal, Dudong Barok, Dudong Bungi, Jugs di Luga, Jugs di Asim. Putang ina, pangalan Dudong Bungal. Tapos ipagpilitan nila na totoong tao si Dudong Bungal. Ikaw, tanungin kita kung pangalan mo Dudong Bungal. Gagraduate ka ng elementary. First honor. First honor! Dodong Bungal. Putang ina, di bali nang di na ako rarampa sa entablado first honor, tas pangalan ko Dudong Bungal. Tang ina, pagdating mo high school, puro bully ang labas mo. Ang tanong, makakagraduate ka pa kaya? Pangalan mo, Jugs di Asim. Putang ina, mga kababayan, araw-araw kang bully, suki ka sa bully ng mga kaklase mo. Jugs di Asim. Putang ina, anak na, meron pang isa, anak ng pateting. Putang ina, pangalan na anak ng pateting. Di ba? Ganun kasinungaling si Sarah. Para yung confidential fund niya, magagastos niya, gumawa silang peking pangalan. Biruin mo, naniniwala kayo, sinong magulang na tanga-tanga ang anak mo, pangalanan mong Dudong Bungal? Sige nga. Utang ina, mga kababayan. Anak mo, pangit na kasi DDS, pangalanan mo pang Dudong Bungal, putang ina, lalabas pa kaya yon? Baka nga patayin ka pa ng anak mo, sasabihin, nay, tay, putang ina nyo, paglasunin ko kayo, bakit? Pangalanan nyo ko Dudong Bungal? Putang ina, baka nga saksakin ka ng anak mo habang tulog ka eh. Di ba? Naniniwala kayo? Dahil sa mga peking pangalan na yan, kaya nila nakukubra yung pera. Kasi kung hindi sila gagawa ng peking pangalan na yan, hindi nila makukuha yung daan-daang milyon sa confidential fund. Parang si Roderick Paulate. Para makakuha siya ng pera na payroll sa City Hall, gumawa ng peking empleyado. O sino makakabenepisyo ng perang yon? Siya lang din. Bakit? Kasi wala namang trabahante, pero sinasahuran. Di ba? Kita nyo yan? 100 million tumanggap si Chel Jokno. Putang ina. Oo, may Chel Jokno, pero ba't ka tatanggap? Hindi ka ng parte ng OBP. Marian Rivera, tumanggap ng confidential fund ni Sarah. Anong alam ni Marian? Marimar. Confidential fund ni Sarah. Gaganon si Marian? Putang inang yan. Marimar. Hanapin ko si Pulgaso. Putang ina. Di ba? Pasensya po, ma'am. Mapapamura ka talaga.
Bakit? Biruin mo ha, kung OFW ka, araw-araw ka nagkukuskus ng kubeta. Minsan batuin ka pa ng arinola ng amo mo, minsan tadyakan ka pa, tapos kakainin mo tira-tira. Tapos pagpapadala mo ng sahod mo sa pamilya mo sa Pilipinas, kuhaan ka ng malaking tax. Tapos nanakawin ni Sarah, hindi ka matatawa niyan, hindi ka magagalit niyan, hindi ka iiyak niyan. OFW ka, yung nasa Saudi ka, habang nagkukuskus ka ng kubeta, yung anak ng amo mo, bakat-bakatin yung burat, bangga-banggain yung puwet mo, binabastos ka ng anak ng amo mo, minsan rapin ka pa. Tapos, ganun ang dadanasin mo, magbabayad ka pa ng tax. Tapos nanakawin ni Sarah. Sasabihin confidential fund, matatawa ka. 'Di ba? OFW ka. Tapos ang trabaho mo tagalaba, bulok na yung kamay mo. Tapos kakain ka tanghali na. Nalilipasan ka ng gutom. Minsan yung bula nilulunok mo na nga lang. Tapos kuhaan ka pa ng tax. Tapos nanakawin ni Sarah, matutuwa ka? Hindi ka mapapamura? 'Di ba? Tapos ipagpilitan nila si Mary Grace Piatos, totoong tao, maraming piato sa Davao. Kung maraming piato sa Davao, ba't hindi makita ng PSA? Di ba? Continue, mga kababayan. Kaya tapos ngayon si Sarah mananawagan, ipatigil ang accountability and transparency. Bakit? Natatakot malaman? Kasi bakit? Kakalkalin na kasi siya. Pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Sinabi ito ng bise sa isang panayam sa kanyang pagbisita sa Hinatuan, Surigao del Sur kahapon sa gitna yan ng nagpapatuloy na impeachment trial sa kanya. Isa pang panawagan ni Duterte sa pamahalaan, tutukan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Kapal ng mukha mo. Ikaw dapat ang magaganyan eh. Simula sa poll, Sarah, nung naging vice president ka noong 2022, wala kang ginawa. Tanga. Tapos sa pamahalaan ka pa, tutukan ang kahirapan, tutukan ang problema sa bayan. Ano bang ginawa ni BBM? Ni minsan ba nakita mo si BBM nagpa-press con tapos sabihin niya, putang ina ninyong lahat. Akala niyo si BBM nagtatrabaho? Hindi nagtatrabaho si BBM. Ni minsan ba ginanon ka? Dapat ikaw eh. Sayang lang ang pasahod namin sa iyo. Kung tutuusin na, kung meron lang tayong batas sa Pilipinas na yung mga hindi bumoto sa iyo ay hindi magbayad ng tax, matutuwa pa kami. Sana merong kongresista o senador gagawa ng ganyang batas. Halimbawa, Vice President, hindi binoto mo, bawal kang magbayad ng tax at bawal niyang kunin yung bayad mo. Dapat ganyan eh. Dapat may ganyan mga kababayan. Diba? Halimbawa, presidente ka. Hindi ka binoto. Bawal kang kumuha ng tax. Kung ilan yung boto mo, yung lang tax ng mga taong yun ang anuhin, i-divide. Yung the rest, hindi ka binoto, dapat wag na. Kasi nakakaano eh. Kung pwede nga lang tusukin ng ballpen yung mata nitong mga DDS na to eh. Tapos ang kapal ng mukha ni Sarah, siya pa yung manawagan. Nanawagan sa pamahalaan, uy Sarah, mahiya-hiya ka naman. Ninakawan mo na nga kami. Mangutos ka pa. So anong kwenta mo pagiging public servant? Sarah, wag kang magpa-VIP. Bakit? Sinahuran ka lang namin, uy, tanga. Trabahante ka lang ng Pilipinas. Hindi ka importanteng tao, trabahante ka. Sa madaling salita, kung ang Pilipinas bahay yan, katulong ka lang. Tapos kung makasta ka, akala mo ikaw yung reyna. Ang lakas ng loob mo nanawagan sa pamahalaan, tanga. Kung ang Pilipinas malaking bahay yan, katulong ka, taga-kuskus ka ng sahig namin. Sinasahuran ka ng pagod namin. Magtrabaho ka. 'Di ba? Ngayon yung mga DDS magagalit yan sa akin. Nagtrabaho naman si Sarah eh. O bakit? Sige, magbigay kayo ng isang proyekto ni Sarah na bakinabangan mo ngayon. Sinong DDS dyan eh? Maglabas ka ng proyekto ni Sarah na pakinabangan mo. Isa lang. Sige nga. Maglabas ka ng proyekto ni Sarah na pakinabangan mo. Kung nagtrabaho si Sarah. Yung napakinabangan mo Kasi una, lahat ng proyekto ni Sarah hindi mapakinabangan ng tao. Puro palpak.
Una, libro. Oh, yung libro pag nabasa ng mga bata sa lansangan, nagkaroon silang bahay. Yung libro na proyekto ni Sarah pag nabasa ng mga senior citizen na kailangan ng gamot, nagkaroon silang paracetamol. Na? Yung libro ni Sarah pag nabasa ng bulag, nagkaroon ng paningin. Di ba hindi? Pangalawa, nagtanim ng puno. Anong mapapala namin mga Pilipino dyan sa tanim niyang puno? Sige nga, paki-explain. Anhin namin yung puno. Eh, yung tinanim niyang puno, di pa nga namin sure kung buhay yun eh. Sa lakas ng ulan ngayon, di ba yun nalata? Ah, yung mga tinanim niyang puno noon, araw-araw ba niyang diniligan? Binalikan ba niya? Ilang taon pa ang puno bago mapakinabangan? Pangatlo, nagpupulot ng basura. Yung pagpupulot niya ng basura, kalahating oras lang, tapos nagpa-picture. Luminis ba yung pinulutan niya? Subukan natin balikan yung pinulutan niya kung wala na bang basura. Di ba? Yan ang tanong. Sasabihin nyo, nagtrabaho si Sarah. Sige, magbigay kayo ng isang proyekto ni Sarah ng pakinabangan nyo. Di ba? Tapos ngayon, manawagan, itigil, pinatigil kasi siya na ang kakalkalin. Pero nung nakaraan, mag-rally kayo, accountability, transparency, tapos sasabihin wala siyang alam pero siya yung nasa likod ng mga rally-rally ni Mike Defensor. Diyos ko, sino ba naman magnanakaw aamin? Eh kung magnanakaw aamin, di nakulong. Sasabihin niya ni Sarah, wala akong alam dyan sa 18 Marines. Loso mo, Sarah, wala akong alam sa rally nila. Walang alam. Ang ina mo. Wala akong alam dyan sa mga ginagawa nila. Pag sure. Wag kami. Tapos nananawagan, ipatigil. Sila lang naman yung siging rally. Di ba? Di ba mga kababayan, imagine ninyo, hindi ba nahihira si Sara Duterte? Hindi ba siya nahihiya? Nanawagan na ipatigil ang accountability, yung pamumulitika. Sino ba yung araw-araw halos napapanood sa press con? Sino ba yung mga alipuris na halos araw-araw napapanood sa balita? Ni minsan wala kang nakikita na mga gabinete ni Marcos na nagpa-press con at binanatan si Sara. Magbigay kayo ng isang example. Nakakita ba kayo ng gabinete ni Marcos na nagpa-press con at sinabing, huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na ako. May napanood kayo? Wala. Pero kay Sara, apakadami nila. Nakasuhan na ngayong iba eh. Hindi pa rin natigil-tigil. Tapos maghahamon pa ng rally, hindi ba naabot 200? Tapos laging sinasabi 32 million ang bumoto. Pero yung senador, 2 lang napasok sa 10 senador. Kita nyo mga kababayan, 32 million ang bumoto kay Sara. Pero yung Duterte na pinopromote niya. Yung Duterte na pinopromote niya, 2 lang nakarga, si Bato at Bongo. Asan yung iba? Di ba? Tapos ito pa, mga kababayan. Minsan natatawa ako mag-isip eh. Minsan natatawa ako mag-isip. Bakit? Sabi nung abogado ni Sara, nais daw patalsikin si Sara bilang Vice President dahil sa dami ng bumoto na 32 million, kinainggitan daw sa madaling salita. Sabi ko naman sa sarili ko, 32 million? Bakit nung nagpapirma sila para pauwiin si Digong, hindi nga umabot sang milyon? Asaan na po yung 32 million? Partida, umikot sila buong Pilipinas Partida, nag-iikot sila, mayroon pa silang ban na hindi rehistrado Di ba? Isipin niyo mga kababayan, 32 million ang bumoto kay Sara. Bakit nung nagpapirma kayo para pauwiin si Digong, hindi umabot milyon? Anyari? Mga dides, pakisagot. 32 million
ang bumuto kay Sara. Mas mataas kaysa sitting president. Eh bakit nung nagpapirma kay Digong para pauwiin, hindi umabot milyon yung pirma? Saan? Hindi ko makita. Malabo. Sir Ted Canaveral, maraming salamat. Hindi ko makita. Saan yung 32 million? 32 million daw bumuto kay Sara. Eh bakit nung nagpapirma kayo sa Tay, dyan ka na lang? Ba't hindi umabot sa milyon? Asan yung iba? Drawing? Ilan lang milyon lang ang Pilipinong OFW? Huwag niyo sabihin ang bumoto kay Sara nasa ibang bansa lahat nag-OFW. Eh kung isuma total natin ang OFW hindi abot ng 10 million. Alam ko ang kabuuan ng OFW buong mundo ay nasa 5 million mahigit lang. Di ba inikot nyo Luzon, Visayas at Mindanao? Papirma-pirma kayo dyan sa Tay. Dyan ka na lang. Ba't hindi umabot milyon? Akala ko ba 32 million bumoto? So sa madaling salita, yung 32 million wala na. Kwentong barbero na lang. Katang isip lang nyo yan. 32 million bumoto. Pero nung nagpapirma para pauwiin si Digong hindi umabot milyon, anyari? Nagrally nga kayo kung hindi kayo dumikit sa INC, hindi kayo dadami. Di ba nagrally kayo sa Liwasan Bonifacio kay Kibuloy, hindi man kayo umabot 5,000? Tapos 32 million. Si Sara nga pag nag-press con 10,000 lang yung nanonood, asan yung 32 million? Para maniwala kami mga DDS na talagang totoo 32 million bumoto kay Sara. Sige nga, mag-rally kayo bukas. Kung aabot kay 1 milyon. Sir Ted Canaveral, maraming salamat po sir. Sa yung super sticker, thank you so much. Diba? Yan ang katanungan. Alam niyo mga DDS, pag sinabi nila, yung Vice President namin, 32 million ang boto, mas mataas sa boto sa presidente nyo. Bakit yung nagpapirma kay sa tatay nyo, hindi umabot milyon ang pirma? Hindi. Akala ko ba 32 million? Nagmamahal kay Sara. 39 nyo na yan. Tapos sabi-sabi pa nila, sabi pa ni Dada ba yun, yung vlogger, yung malaki katawan na nagtato, na parang libag lang yung tato kasi maitim. Parang gasol na maraming label. Sabi niya, pag ngayon, araw na to, mag-eleksyon, 100 million ang buboto kay Sara. Nanaginip ka ba? Itulog mo yan, kakainom mo ng testosterone yan Kakalunok mo ng yan Kakalunok mo ng whey yan whey protein Kaya hindi mo na makikita si Junjun Kaya pag yuko mo, wala ka ng Junjun Sa kakainom mo ng whey protein Di ba? Pag ngayon ang eleksyon, 100 million ang buboto kay Sara. Yung tatay Digong nyo nga, pinapapirmahan pa uwiin, di nga umabot milyon pirma tingnan nyo, maraming DDS magagalit yan. Ito, kakalat na naman to. Itong video kong to. Marami kayo magre-re-upload nito. Tanungin ko kayo, mga DDS. Kung 32 million ang bumoto kay Sara, bakit yung tatay Digong ninyo nagpapirma para pauwiin, di umabot milyon? Asan yung 32? Kwento mo sa pagong. Eto, kwento mo dito sa pader, baka sakali yung pader sasagot. Ikwento ko ba dito sa pader? Oy, pader, 32 million daw bumoto kay Sara, sumagot ka nga. Ito, uy, ballpen, 32 million daw, bumoto kay Sara, sumagot ka nga. 32 million, porta nga. Putang ina. Di ba?